Magandang araw po, Ginoong Solomon. Magandang araw po sa at sa mga nanonood. Opo. Ginoong Solomon, doon po sa ginawa ninyo na inspeksyon, ano yung mga agricultural products na inyong nakita? At pakikumpirma lang din po yung report na may mga expired daw po doon sa inyong mga na-inspeksyon. Opo, totoo po yan. Magkakahalo po ito, karne, mga isda at may mga prutas. Doon sa karne, kami lubos na nabahala kasi may mga nakita tayo doon, expired na mga karne ng baka at ng mga manok. Lahat ito mga imported, ano. Isa rin na nakita natin, may mga nabubulok na din ng mga galunggong doon sa mga cold storage facilities na yan. Sir, saan nanggagaling itong mga frozen products na ito? Ito po ba ay mga imported products? Yes, mga imported po. Yung mga karne po na mga expired, may mga galing po ng Canada at Brazil. Oo. Kasi kung hindi ako nagkakamali, Sir Dennis, no, a few months back ay nagkaroon din ng ganyang balita na mayroon ding mga nakumpiska rin na mga frozen meats na kinakatakutan din na baka nga na ibebenta pa sa merkado. Ito po bang mga frozen products na ito ay meron din pong posibilidad na i-offer din sa market? Malaki po ang posibilidad. In fact, sa mga ibang inspection po natin sa mga palengke, nakita po natin yung ibang mga same labels ng mga karne, yung mga nahuli din po natin na expired sa may kawayan. So, andyan po yung mga yan nasa mga palengke natin. Kaya hindi po kami tumitigil sa pakikipag-ugnayan sa unang-una sa NMIS at saka itong mga kasamaan po natin sa LGU sapagkat sila po ang nakakasakop dyan at lubhang nakababahala yung mga nangyayari niyan. Oo. Sir Dennis, ito po ba mga frozen products, nabanggit nyo na, no, na ibinibenta sa mga merkado? Wala po bang senyales na makikita na ito ay expired na? Wala po bang amoy o kakaibang kulay dito sa mga produktong inyong nakita? Yung pong nakita natin sa isang palengke dyan sa Region 4A, may amoy na po eh. At saka yung kulay niya ay iba na. Hindi na po ito yung iba nangingitim na. Kaya makikita po yan ng ating mga kababayan, ng ating mga namimili. Makikita po nila yan. So, kailangan po talaga maging mapagmasid din at mapagmatsyag ang ating mga kababayan kapag talaga namimili. Sir, ano po ang ginawa doon sa mga nakumpiska po ninyong produkto, doon sa mga expired products po? Nasaan po sila ngayon? Ito pong operasyon natin kanina, yan po ay sa pangunguna ng Bureau of Customs. Sa bisa po ng isang letter of authority, kaya yun pong mga produkto ay sinelyado muna. Yung mga cold storage facilities po na kinakitaan ng mga commodities na yan ay nakaselyado po ng Bureau of Customs at pinibigyan po yung mga may-ari niyan ng 15 araw upang patunayan nila na ang kanilang mga produkto ay hindi smuggled. Ngunit yung pong mga nakita natin dito na mga expired na mga karne at mga nabubulok ng isda, ay yan po ay yan po ay dapat na kumpiskahin na kaagad ng halimbawa yung itong mga karning ito ng National Meat Inspection Service at yung mga bulok na isda ng BIFAR upang kaagad na masira at masiguro natin na hindi na papasok yan sa merkado at hindi na yan mabibili pa ng publiko. Huling tanong na lang, Sir Dennis, markado nyo po ba yung mga lugar na may posibilidad na pinagbagsakan nitong mga expired po na produkto para lang din po malaman ng ating mga kababayan kung sakaling dyan sila namimili?
Ito po ito pong mga operasyon natin ay magkakarugtong eh. May mga nakita po kami sa may kawayan at may mga nakita din po kami na kaparehong label niya dito sa may bandang Binangonan at Taytay. At ngayon naman natuntun din natin itong location na ito dahil na rin may sinusundan po kasi tayong lead. Kaya magkakarugtong po, magkakakonect po lahat itong mga operasyon natin ito. At nagpapasalamat po ang DA sa iba't ibang ahensya ng gobyerno sapagkat full of government approach po yung inia-apply natin dito at nakita natin effective kapag magtulong-tulong yung mga iba't ibang ahensya ng gobyerno. Andiyan ang ating Bureau of Customs, andiyan ang ating mga food safety regulatory agencies tulad ng NMIS, BIFAR at ng Bureau of Plant Industry. At syempre, andyan din yung Philippine Coast Guard na tumutulong sa atin and yung Armed Forces of the Philippines. Alright. Maraming salamat po sa inyong oras, Sir Dennis Solomon ng DA Inspectorate and Enforcement at good job po sa pag-inspection nyo at paghuli ng mga expired na frozen products. Maraming salamat, Sir Dennis. Wala pong anuman.